Sa loob lang ng 22 araw ng sesyon ng Kamara, pasado na sa Kamara ang 12 LEDAC priority bills. Ayon sa isang mambabatas, patunay lamang ito na seryoso ang mababang kapulungan sa pagtupad sa mga reformang isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ihatid ni Kate Renya. Mabilis ang naging takbo ng trabaho ng mababang kapulungan sa unang regular na sesyon ng 20th Congress. Inanunsyo ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na sa loob lang ng 22 araw ng sesyon, naipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang 12 prioridad na panukala ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Representative Marcos, sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino Boji III, malinaw ang layunin ng Kamara na suportahan ang reformang isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lalo na sa unang mga buwan ng 20th Congress. Sa higit 20 araw na sesyon na naisagawa, mahigit 7,000 panukalang batas at mahigit 600 resolusyon ang inihain. Mahigit 80 panukala na rin ang naaprubahan ng Kamara. Kabilang sa LEDAC measures na tuluyan ng naipasa ang mga batas hinggil sa tulong sa mga taong nasa krisis, pagpapalakas ng sektor ng enerhiya, waste to energy program, ospital para sa mga nakatatanda, tulong sa mga guro at estudyante, at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Samantala, may 5 iba pang LEDAC bills na tapos na sa committee level at hinihintay na lamang ang pagtalakay sa pondo at buwis. Mayroon ding 15 panukala na kasulukuyang tinatalakay sa mga komite, gaya ng mga pagbabago sa Universal Healthcare Act, Rice Tarification Law, 4-Piece Program at mga batas para sa disaster preparedness at MSMEs. Naka-line up naman para sa pagdinig sa mga komite ang natitirang 17 LEDAC measures, kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Cybersecurity Act, Digital Payments Act at Party List System Reform Act. Dagdag pa ni Representative Marcos, kapag nagbalik ang sesyon ng Kongreso mula sa recess, uunahin ang mga panukalang may direktang epekto sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at mabuting pamamahala. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News.